What's up mga meme? It's me, Rico Mori, and welcome back to my channel, Mabuhay! Kayo po ba mga meme naniniwala din po sa signus? Signus? Ano yan? Ito po yung mga sinasabing mga bad signs o mga senyales o pangitain ng mga hindi natin karaniwang nakikitang pangyayari sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ito po yung mga sinasabing mga bad omen o mga sinasabing mga pangitain nga po ng mga pangyayari o mga bagay-bagay po na maaaring may kaugnayan at may kaakibat na mga misfortune sa buhay at kamalasan na maaari po nating maabatan kapag ka ito po ha mga meme ay nangyari sa atin at kapag ka ito po ay nagpakita sa inyo mga meme. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. At yan ang ating pag-uusapan ngayon, ang mga sinasabing mga signals ng mga kamalasan na yan. Ah? Pero bago yun ha mga meme, kung kayo po'y mga bago pa lamang po dito sa channel ko at kung kayo po'y napatan lang po dito, kayo po'y huwag nang mahihiya. Basta't kayo po'y mag-subscribe at paklik na rin po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. O diba ga? O siya. Go mga meme! Ah. So, yun na nga po ha mga meme, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat at naway nasa mabubuti po kong kalagayan ngayon kasama ang inyong pong mga pamilya at mga mahal sa buhay. So, yun na nga po ha mga meme, ang topic natin ngayon ay ang tungkol sa signus. Signus? Opo ha mga meme, ito nga yung sinasabing mga sign nga po o yung mga sinasabing mga pangitain na mga masamang mga magaganap o pangyayari na maaari natin nga maabatan sa palipaligid po natin na maaari nga po ito po'y magpahiwatig nga ng mga kamalasan na yan. Kaya yan po ha mga meme, dapat aware kayo. Baka yan po'y nakikita nyo din sa paligid po ninyo, dinededman nyo lang. Nako, nakakatakot po yan ha mga meme kasi kayo po'y maaari makaabat nga po ng mga sinasabing mga yan nga, mga kapahamakan, mga pagdurusa o mga kamalasan nga po. Kasi baka nga yan po'y makita po ninyo sa palipaligid po ninyo. Nako, yan po ha mga meme talagang may hatid na kamalasan kapag kaya po'y nangyari sa atin. At yan nga ang ating pag-uusapan ngayon for today's video mga meme. Ang sinasabing 7 pinaka-nakakatakot na mga signus na may hatid na kamalasan sa ating buhay. Ano yung mga yan? Number 1 po ha mga meme, ang tinatawag na 3 katok sa ating pintuan. Yan po ba ha mga meme naranasan nyo na? Halimbawa ba ha mga meme sa kalaliman po ng gabi, halimbawa kayo po nag-iisa dyan sa bahay po ninyo, tapos bigla-bigla na lamang ha mga meme, may biglang kumatok sa inyo ng 3 beses. Pero kayo naman po ha mga meme, wala naman pong iniintay o ine-expect na mga bisita o mga panauhing pandangal. Nako, Mariosep, kalaliman ng gabi, tapos biglang may kakatok ng ganyan. 3 beses lang po yung gagawin ha mga meme. Tok, 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 ganyan po ha mga meme. Pero wala naman pong naimik. Pagkatapos po ha mga meme, yan po yung pagbubuksan ninyo at makikita nyong walang tao sa labas ha mga meme. Nako po, Mariosep, magdasal na kayo. Kasi alam nyo po ba ha mga meme, nang sinasabing 3 katok na yan sa ating pintuan ay maaring may hatid na kamalasan nga po ng kamatayan. Opo, yan po yung maaaring masamang espiritu o masamang mga hangin na maaaring pumasok sa loob ng ating bahay at yun na nga, magdulot sa atin ng mga sinasabing mga kamalasan na yan, na yun na nga, maaaring nga pong humantong sa pagkamatay o kasawian ng isa sa ating mga kasama sa ating mga tahanan. Opo ha mga meme, kaya iwasan nyo po yan. Ako, huwag nyo pansinin yan ha mga meme, kapag kaganyan ako si Mariosep, meron bang ganda ganun? Yung nakakatok-katok. Parang nakakatakot yan ha mga meme. Yung bigla na lang kalaliman ng gabi, biglang may kakatok, tapos ayaw man lamang magsalita, ayaw umimik. Kasi di ba pagka sa atin po yung karaniwan na po yung kapag may kumakatok po sa ating mga pintuan, di ba yung may nagsasalita yung sinasabi, tao po, tao po, tao po. 3 beses po yun ha mga meme, intayin nyo yun. Intayin nyo po ha mga meme na may magsalita ng tao po. Ibig sabihin kasi yan ha mga meme, kaya sinasabi yung tao po, ibig sabihin po nun, pinararating niya sa inyo o pinaalam niya sa inyo na ang kumakatok po sa pinto ay tao. Kaya tao po. Kasi maaring yan po kasi maaring yung mga masamang espiritu o masamang elemento ang kumakatok yan sa inyo. Kaya hindi sila nagsasalita. Tapos kayo na may hamit na pagbuksan. Yun na, pagbukas yung ganyan, biglang humangin na. Pumasok po, seryoso, kinikulagan ako. Tako po, huwag niyong gagawin yan ha mga meme. Yung kapag may kumakatok na ganyan, walang naimik.
wag na wag nyo pong pagbubuksan niya kasi yan po'y maaring si kamatayan. O so yun po ha mga meme, ang ating una sa ating list ng mga pinaka nakakatakot na mga signos na yan. At ang pangalawa naman po ha mga meme, ang uwak. Kayo po ba ha mga meme madalas makakita ng uwak? Sa palipaligid po ninyo ha mga meme, dyan halimbawa sa mga bakuhan po ninyo o halimbawa sa mga pinupuntahan yung mga lugar-lugar. Kayo po ba ha mga meme madalas na makakita po ng uwak sa mga paligid po ninyo? Dyan sa bakuran po ninyo ha mga meme, madalas may mga dumadapo ba dyan ng mga uwak? Yung pong uwak ha mga meme, yung ano ba yung uwak sa crow ata yun sa Ingles? Yung itim na ibon. Nako, alam nyo po ba ha mga meme na yan po ay isang simbolo po ng kamalasan. Yang uwak ha mga meme. Sabi nga kapag ka daw po may dumapo nga na uwak sa inyong pong bahay, nako yan po yung may daladalang kamalasan ha mga meme. Na yun na nga, maaari may kaugnayan po sa kamatayan. Lalong-lalo na po ha mga meme, kapag ka ang uwak na yan ay dumapo sa inyong pong mga bintana. Yung dumapo silang ganyang bigla tapos nako, nakakatakot yan. Tapos pumasok pa sa loob ng bahay po ninyo. Yan po ha mga may mahatid na mga kamalasan nga sa buhay. Nako, kaya yan po'y paalisin nyo agad ha mga meme. Ang mainam naman pangunta dyan sa mga uwak na yan, buhusan nyo yan ng tubig na may asin. Kumuha po kayo ng isang basong tubig, kahit po yung plain na water lang po ha mga meme. Tapos yan po ay ang tandaan po ninyo, krusan nyo, tapos lagyan nyo ng konting asin. Ibuhos nyo doon sa bintana na pinagdapuan po nung mga sinasabing mga uwak na yan. Kasi yan po yung maaari nga pong may dadadalang mga kamalasan nga po ng kamatayan. Sa inyo po ha mga meme. Naku, nakakatakot po yan, yung uwak. Tapos halimbawa kayo po ha mga meme, nagagala kung saan saan. Tapos yung palipaligid yung hindi nyo alam kung saan yung lugar ha mga meme. Tapos may makikita kayong biglang ganyan na lumilipad-lipad na uwak. Ako'y madalas may makita ng ganyan sa UP. Kapag ako pinagbablog doon, ang daming uwak. Sabi ko itong mga impaktong mga uwak na ito, bakit ako lagi akong binabantay ng mga uwak. Kapag ka daw ganyan ha mga meme, malas daw po yan. Bugawin nyo yan. Ang mainam daw po dyan sa mga uwak na yan, murahin po ninyo, i-PI ninyo. Oo, i-PI nyo po yan sa inyo. Murahin. Yung gigil na gigil bagay ito. Ganun po ha mga meme. At makikita nyo, para makontra natin yung mga sinasabing mga hatid nilang kamalasan. Mumurahan nyo daw po yung mga uwak na yan para lumayas sila. Opo ha mga meme, ganun po ang paraan para makontra natin mga sinasabing mga kamalasan na hatid po nila ng mga uwak na yan. So yun po ha mga meme ang ating pangalawa. At ang ating naman pong pangatlo ha mga meme ay ang mga nababasag na mga salamin. Nako, Mariosa, kayo po ba ha mga meme madalas makabasag ng mga salamin sa bahay po ninyo ha mga meme, lalong-lalo po yung mga life size na mga mirror. Salamin po ha mga meme, yung mga salamin sa aparador, yung salamin sa mga kwarto po ninyo, yung mga vanity mirror po ninyo. Yan po yung nakakatakot yan ha mga meme. Kapag kayo po bigla na lamang nabasagan ng salamin, yan daw po kasi ha mga meme isang sign o bad omen na maaari nga po may kapahamakan na maaari dumating sa inyong buhay. Nako, ang mainam naman po dyan ha mga meme, kapag kami nabasag po kayo salamin sa bahay po ninyo, yan po ha mga meme, ibaon nyo agad sa lupa. Yan po ang pangunta dyan. Huwag nyo tatapos sa basurahan. Nako, baka may mabote pa. Di lalo may napahamak pa ha mga meme. At ang mainam naman po pangunta sa mga nababasag na salamin na ganyan ha mga meme, daw po'y kunin po natin. Tapos yan po ay ibalot natin sa kapirasong papel ha mga meme, o kapirasong tela. Tapos yan daw po ha mga meme, durugin pa po natin lalo. Dudurug-durugin pa natin sila. At habang dinudurog daw natin yan, tayo bumulong po ng ating panalangin. Kontahin natin sila ha mga meme. Halimbawa yung mga hatid nilang kamalasan, wag tumama sa atin. Tapos manalangin kayo. Manalangin kayo ng isang ama namin, isang abagin ng Maria, isang sumasampalataya. Pagkatapos yung mga nabasag na salamin na yan, ay ilubog nyo daw po sa lupa. Parang ililibing nyo po. Yun po ang pangunta dyan ha mga meme. Tapos, kumuha rin kayo ng isang basong tubig, yung pinagbaksakan po ng salamin na yung, buhusan nyo siya ng tubig. Yung plain na water lang po ha mga meme. Yan po ang treatment dyan. So yun po ang pangatlo ha mga meme, ang mga nababasag na salamin. At ang pang-apat naman po ha mga meme ay ang kwago. Kwago? Opo, kayo po ba ha mga meme nakakita na rin ng kwago? Ako, kapag kayo po ha mga meme may naabatang ganyan, lalong-lalo na po kayo po yung nasa labas, nagkadaw kayo naglalakad-lakad. Ayan po yung madalas na nakikita po sa mga itaas ng puno. Tapos kayo nasa liblib na lugar, tapos biglang may, ano bang huni ng kwago? Hoo! 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 Gumagano. Nakakatakot, di ba ganyan ang huni ng kwago? Yung hoo! 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 Ano, parang unggoy naman. Are you crazy? Ganun po kasi yung huni ng kwago. Ibig sabihin daw po niyan, yan daw po may pinahatid na kamalasan.
mga negatibong enerhiya o negatibong mga sumpa nga po na maari pong dumapo sa inyo. Kapag halimbawa pagtingalan yung ganyan, nakamulagat pag ganyan yung mata ng kwago, nakakatakot po yan ha mga meme. Pero sa ibang mga ibang opo ha mga meme, nakakatakot po yan. Kaya iwasan nyo po yan ha mga meme. Paano natin iiwasan yan? Yan naman daw po ha mga meme, bugawin daw po ninyo. Batuhin po ninyo, kumuha kayo ng bato, tapos murahin nyo din yan ha mga meme, at batuhin nyo para lumaya sila. Yung po pangontra dyan. Talaga ba? Parang lagi tayong magbumura ng magbumura. Ganon. Opo, kasi yan po ang sinasabi ng mga tatanda kasi kapag yung mga sinasabi ng mga kamalasan na pumapasok sa bahay natin, isa po yan na napakainam ng pangontra. Yung mumurahin natin sila. Ibig sabihin, tayo po hindi nasisindak, tayo po hindi pasisindak sa kanila. Hindi tayo patatalo sa kanila. Pakita natin na mas powerful tayo sa kanila. Murahin natin sila. I-PI natin. Ganun pala. Ganun pala. Opo ha mga meme, kaya yan po ang gagawin po ninyo. Opo ha mga meme, yan po ang mga pangontra dyan. Pati rin po sa mga sinasabing mga negatibong mga elemento, yung mga laman lupa, mga maligno. Murahin nyo rin po yan ha mga meme. Nakita nyo, matatakot yan, lalayasan kayo nyan. Sabi, napakataray naman ng may-ari ng bahay na yun. Tapos lalayas na sila. Iiwanan na kayo nyan ha mga meme. O di, nakasave na kayo, o di baga? Tapos ilalayasan na kayo nan. Di safe na kayo ha mga meme, o di baga? So yun po ha mga meme. At ang sunod naman po ha mga meme ay ang pagtunog ng atang pang ilan na ba? 1, 2, ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yun po ha mga meme. At ang pang-apat naman po ha mga meme ay ang pag-alulong ng mga aso. Kayo po ba ha mga meme nakakarinig ng pag-alulong ng aso? Lalong-lalo na po ha mga meme sa kalaliman po ng gabi. Nako, labasin nyo po yan ha mga meme. Tapos tignan nyo yan. Tignan nyo kung saan nakaharap po ang aso ha mga meme. Kung saan siya umaalulong. Nako, kasi alam nyo po ba ha mga meme, yan po yung sign daw po na maaring may masunugan dyan sa lugar po ninyo. Yan po kasi ha mga meme, isang signos nga po ng sunog ang pag-alulong ng aso. Pero ang isa pa pong signos yan ha mga meme, maaring yan daw po yung maghatid din po o senyalis din po ng kamatayan ng isang tao na nakatira dyan sa mga pamamahay po ninyo. Opo ha mga meme, kaya abatan nyo rin po yan. Pero alam nyo po ba ha mga meme, na ang mga aso din po daw po, madalas din po daw umaalulong kapag kaganyan, kapag sila po'y nakakita ng mga maligno o yung mga masamang espiritu, lalong-lalo na po nung espiritu ng kamatayan. Talaga ba? Opo ha mga meme, kaya ang mainam naman po dyan, bugawin nyo yung mga aso niya, batuhin nyo, busan nyo ng tubig, para maayos sila, para sila ay tumahimik ng pag-alulong. Opo ha mga meme, tapos tignan nyo nga po kung saan sila nakaharap. Halimbawa, nakaharap silang ganyan sa may kapitbahay po ninyo. Maaring daw po yung bahay na yan ha mga meme, na nakatira dyan, ay maaaring may mga malulubahag, mga sakit. Tapos tingnan nyo po, tapos obserbahan nyo po yan ha mga meme, mga asong yan. Kung saan sila madalas mga nakatingin o tapos obserbahan nyo po yung mga asong yan ha mga meme. Labasin nyo po, tingnan nyo po siya ha mga meme. Tingnan nyo kung saan siya nakaharap. Halimbawa, nakaharap siyang ganyan sa may kapitbahay po nyo, sa bahay ng kapitbahay. Tapos obserbahan nyo po yan ha mga meme. Tingnan nyo po yung mga aso nyo. Labasin nyo yan. Tingnan nyo kung saan siya nakaharap habang siya po'y umaalulong. Diba? Nakaharap siyang ganyan sa bahay ng kapitbahay nyo. Nako, maaring dyan sa kapitbahay nyo may mga taong may mga malubhang sakit at malapit ng mamatay. O kalbawa sa bahay po ninyo, baka kayo may mga kasamang malubhang mga karamdaman. Nako, maghanda-handa na kayo. Baka yun na nga ang kasunod nun. Matego Earth na yun. So yun po ha mga meme, ang signos ng aso. Ganon din po ha mga meme, ang signos naman ng pusa. Naku, ano ba itong nasa ko? Opo ha mga meme. Pero ganyan din, opo ha mga meme. At ganyan din po ha mga meme ang sinasabing signos naman po ng pusa. Opo ha mga meme. At opo ha mga meme, kaya abatan nyo po yan. At ganyan din po ha mga meme, ang madalas pong ipahiwatig naman po ng mga itim na pusa. Itim na pusa? Opo, kasi alam niyo po ba ha mga meme, ng mga itim na pusa ay sila po yung pinaka-powerful ha mga meme ng mga spiritual being.
Talaga ba? Opo ha mga meme. Sila po yung madalas na nakakaramdam ng mga taong malapit ng mamatay. At halimbawa nga po ha mga meme, kayo po yung may makasama dyan ng miyembro ng inyong pong pamilya na may mga malubhang karamdaman. Tapos nakita nyo po yung pusang yan ay tumabi sa kanya. At pag nagpahila-hilaw po dyan ha mga meme, doon sa may taong may sakit na yan. Naku, ibig sabihin daw po, malapit na yung matego earth, malapit nang mamatay yung may sakit na yan. O ha mga meme, yan po ang mga sinasabing mga pahiwatig o senyalis nga po ng mga alaga dating mga hayop sa ating mga tahanan. Nakakatakot naman. Kaya nga ha mga meme, abata nyo yan kasi maaaring nangyayaan na nga yun sa inyo, dinededman nyo lang. At ang atin naman pong sunod ha mga meme, ang pagtunog ng mga sirang orasan. Sirang orasan? Paano natunog? Halimbawa ha mga meme, ito naman po yung applicable lang naman po ito doon sa mga orasan ng mga grandfather's clock. Halimbawa kayo po yung medyo nakaka-LL nung araw. Naku, meron pa bang ganung mga orasan? Yung pong pendulum clock baga na grandfather's clock nga, yung may nagaganong-ganon, yung may nagpe-pendulum na nagtutunog-tunog ng hour. Ito po yung mga sinasabing mga orasan po ng mga grandfather's clock po na may mga pendulum po at tumutunog po oras-oras. Tapos halimbawa po ha mga meme, may sira. Tapos bigla-bigla na lang po ha mga meme, yan po'y biglang tumunog. Naku, magtataka kayo, sira naman yung orasan na yan, bakit biglang tumunog? Naku, bakit biglang tutunog? Sira nga. Alam niyo po ba ha mga meme, yan daw po ay isang senyalis po ng kamatayan. Maaring kayo daw po ha mga meme, isa sa mga miyembro po ng pamilya po ninyo, imasang po sa halimbawa, isang sakuna, isang trahedya o aksidente na maaring nga pong mauwi sa kamatayan. O maaring nga pong may mga taong may mga sakit dyan na maaring nga pong malapit ng mamatay sa bahay po ninyo. Nako, kaya nga di ba pinagbabawal nga po yung mga pagtatago pa o yung pag-imbak ng mga orasan na sira-sira. Malas yan ha mga meme. Iwasan nyo po ha mga meme. Halimbawa mga orasan po ninyo, kahit mga relo, yung mga wall clock, mga wristwatch ha mga meme. Wristwatch. Naka, yung mga relong sira, basta itapon nyo na po yan ha mga meme. Huwag nyo nang imbakin pa dyan, iipunin nyo pa dyan. Sabihin nyo, Rolex to, mahal to. Kapag kaganyan mga mamahalin, ibenta nyo lang po doon sa mga nagbabakal-bakal. Pa-repair nyo, pagawa nyo, huwag nyo hahayaan na itatago nyo siyang sira ha mga meme. Yan, lalong-lalo na nga po yung mga grandfather's clock na yan na may mga pendulum. Tapos, yan po ha mga meme, i-display nyo pa dyan sa mga salas nyo. Usually, naandyan yan sa mga salas Tapos, ibiglang tutunog ng ganyan sa kalaliman ng gabi. Naku po, asahan nyo. Totoong-totoo po yan. Yan po ha mga meme, may hatid na kamatayan. Naku po. So yun po ha mga meme. At ang ating pong pangpito ha mga meme ay ang signos ng mga pugot na ulo. Pugot na ulo? Opo ha mga meme. Yan po yung pinakakatakot sa lahat ha mga meme. Halimbawa, kayo po ba ha mga meme nakakita na ng tao na pugot ang ulo? Yung buhay pa po siya ha mga meme. Makikita nyo lang bawa ha mga meme, sila po yung naglalakad sa kalye o halimbawa sa bahay po ninyo. Bigla na lang nakita nyo, biglang napugot ang ulo niya, wala siyang ulo. Hindi ba literal na pinugot ang ulo, yung initak o tinaga? Diba, nakita nyo lang siya, bawa nakatalikod na ganyan. Usually nakatalikod po yan o naglalakad yan ha mga meme. Diba, kakilala nyo, kaibigan nyo o kasama nyo sa bahay. Tapos pagtingin nyo ganyan, ibigla na lang walang ulo. Nako, yan po ha mga meme, agad-agad ay tapikin po ninyo. Tapos o kaya takpan nyo yan po ng itim na tela ha mga meme sa ulo niya. Tapos pahubad nyo po yung mga damit niya ha mga meme at yan po ilibing po ninyo. Tapos papaliguin nyo po yung taong yan na nakita nyong putulang ulo. Yung po pangonta doon ha mga meme. Babaon nyo lahat yung mga kasuotan niya, yung damit niya noong araw na yon. Bawa yung brief, mga short, t-shirt, lahat, sombrero, medyas, lahat yun. Yung mga alahas. Sabi daw po kasama din daw po yun mga relo, ganyan. Paano yung mga ginto? Ewan ko. Isama nyo na rin. Sayang naman. Basta yung mga damit po ha mga meme, kailangan daw po yan ay ibaon nyo po sa lupa o sunugin po ninyo. Para yung mga sinasabing kamalasan na maaari nga po dumating sa kanya, makontra natin ha mga meme. Tapos, wag nyo po siyang palalabasin ng 24 hours ha mga meme. Hayaan nyo lang po dyan sa bahay. Papaliguan nyo po siya. Kasi maaaring nga yan po kasi mapahamak o maaksidente. O maaaring siya po yung madisgrasya. Yun nga, mauwi nga sa kamatayan. Talaga ba? Opo ha mga meme. So yun po ha mga meme, ang pito sa mga pinaka nakakatakot na mga signos na maaari po nating makita sa palipaligid natin na maaari nga po magdulot sa atin ng mga sinasabing mga misfortune at kamalasan sa buhay na yan.
Kaya mag-ingat po kayo ha mga meme. Kayo po ba mga meme, naka-experience na po ba kayo ng ganyan? Yung mga signals na ganyan? Comment down naman po ha mga meme, yung mga naranasan yung mga signals na yan o mga nakita nyo sa paligid po ninyo na naghatid sa inyo ng kamalasan. O di ba ga? O so yun po ha mga meme, kung kayo po yung mga katanungan pahigil po dito sa ating paksang pinag-usapang ito tungkol po sa signals sa mga meme, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question dyan sa ating comment box at pag pinabasa natin, yan po yung sasagutin din natin dito. O di ba ga? O so yun po ha mga meme, sana po may napulot na mga bagong idea at kalaman sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. Fresh ba ako? Ako nakakatakot yung siglo sa mga meme. Abatan niyo yan.